Kapag may matanda ka ba nakasama sa bahay ng amo, nakakatulong ba sila? Or mas lalo silang nagpapahirap sa iyo? Today, pag-uusapan natin about sa mga matatanda dito sa Hong Kong. Mga nanay or tatay ng amo natin, mga amo natin. Dito sa Hong Kong guys is yung mga lola at lolo is kasama nyo sa bahay ng amo pag mayroon silang matatanda. Pag buhay pa yung mga parents nila, hindi yan maiiwasan na kung hindi man ninyo kasama sa loob ng bahay, may sarili silang bahay, pupunta yan sila sa bahay nyo. I-check kayo o di kaya isasamahan kayo sa buong araw. Depende yun. So pag pumirma kayo ng kontrata nyo, dapat malaman nyo, alam nyo kung may kasama ba kayong matanda sa bahay. Nakalagay naman dun sa kontrata nyo kung kasama ba sila sa pagsisilbihan nyo. Pwede naman kayo magtanong kung sino yung mga kasama nyo sa bahay natitira. Kung may kasama ba kayong isa pang helper o di kaya yung parents ng lalaki or parents ng babae dyan nakatira sa bahay nila. So malalaman nyo yan pag magpipirmahan kayo ng contract or sa interview. Dito sa Hong Kong, yung mga parents ng amo natin, sila yung isa sa mga tumutulong sa atin. Sila yung iniiwanan ng amo natin na kayo na bahalang tumingin sa kanila, kayo na bahalang tumulong, or kayo na bahalang magmatsyag. Ganon. Kayo na bahalang mag-report. Ganon. Iba-iba naman kasi yung ugali ng mga matatanda dito guys. Ako, sa sarili kong experience, hindi pa ako nakatry na may matandang kasama sa bahay. Yung una kong amo, naalala ko isang beses lang yata pumunta yung parents ng lalaki. Yung babae naman, minsan lang kakain lang dyan at uuwi na. Wala silang pakialam sa amin. Kami lang pupunta dun sa kanila at nagdi-dinner minsan, ganun. Marami sa matatanda dito guys ang hindi marunong mag-Ingles. Lahat ng parents ng mga naging amo ko hindi talaga marunong. Tsaka hindi siya silosa na matanda. Natutuwa nga siya pag yung nakikita na niya yung alaga ko is malapit sa akin. Pero guys, may mga yung sa pangalawang amo ko naman ay wala, nasa China yung parents ng babae, yung parents ng lalaki nasa Turkey. So wala rin akong matanda. So hindi ako naka-experience nung mga na-experience nung iba. Dito naman sa pangatlo kong amo, yung amo ko ngayon, yung lola, yung parents ng lalaki malayo dito sa bahay. Yung parents ng babae ang malapit. So yung lola ang parating pupunta dyan sa bahay. Minsan, nung bago pala ako, araw-araw yun andyan sa bahay. Siguro ino-observe niya rin ako kung kaya ko yung gawain sa bahay, kaya ko yung pag-aalaga ng bata. So lately, minsan na lang siya pumunta. Ngayon, noon mga twice a week na lang siya pupunta. Ngayon napapansin ko once a week na lang. Minsan nga hindi na nakakapunta in a week. So pero alam niyo yung matanda ko, mabait. Pag pumupunta siya diyan sa bahay, nagdadala siya ng food, binibigyan niya ako ng makakain, merienda. May dala siya sa akin pasalubong. Tapos parang na-feel ko mabait siya, yung parang down to earth siya na matanda. Na may may consideration sa akin. Pag dumadating siya dyan, siya nag-alaga ng apo niya. Ako yung mga hindi ko nagagawa na gawain, nagagawa ko pag andyan Ang siya. problema ko lang sa kanya siya guys, hindi siya marunong mag-Ingles. Tumutulong na lang ako. Nagsa-sign language lang kami minsan. Kaya about sa apo niya. Pero guys, may mga friend ako na yung matanda nila, yun pa yung dahilan na na-terminate sila.
Yun pa yung naging dahilan na nahihirapan sila sa bahay ng amo nila. Hindi kakilala ko, friend ko yun guys. Yung isa kong friend, nagsumbong yung lola sa amo niya na sinaktan niya daw yung alaga niya. So, yung amo naman naniwala, tinerminate siya. Matagal na siya sa amo niya guys. Sa isang sumbong lang na yun, na-terminate siya. Pinaalis siya. Yung isa ko namang friend is yung matanda niya. Masyadong yung lahat ng bagay pinapakialaman, lahat ng kasama nila sa bahay yun. Lahat ng ginagawa niya mali. Lahat ng kahit na suot niya nga pag day off, inaano pa siya, pinagsasabihan kahit na magsundo siya ng alaga niya, yung suot niya. So hindi siya komportable sa bahay ng amo niya dahil sa matanda niya. Yung matanda niya nagsusumbong ng kung ano-ano sa amo niya. So depende yan kasi guys sa amo niyo kung maniniwala. May mga amo na naniniwala, may mga amo na hindi. Pero syempre kung ano mang mangyari, may mangyaring trouble sa inyo ng matanda, pipiliin pa rin nila yung parents nila kasi parents nila yung helper ka lang, pwede ka nilang palitan. Yun. Yung isa ko namang friend, close friend ko yun dito, yung matanda niya silosa, pinagsisilosan siya na mas close yung alaga niya sa kanya. Siyempre siya yung kasama araw-araw, 'di ba? Masilosa pa sa amo niya. Yung mga matanda niya, pupunta lang diyan, nagdumadalaw sa apo nila, or pag pupunta diyan is pinapasyal yung apo nila, yung ganon. So, pagkasama sila, hindi rin komportable yung friend ko kasi may mga pinapakain sila sa alaga nila na hindi gusto, hindi pwede. So, wala siya magagawa kasi hindi mo naman pwedeng sabihin yun, ay hindi yan pwede, ay wag yan kasi ano ka lang, tumahimik ka na lang. Pero yung matanda ko ngayon kasi may pinapakain siya na sweet sa alaga ko na yung amo ko sabi hindi pwede. Ang papelya nila sa bahay ng amo natin, taga-utos, taga-husga, human CCTV. Pero sa na-experience ko guys, lahat ng mga matatanda ko, mga lola ko, mababait. Depende lang talaga siguro. Hindi lang talaga siguro sinuwerte yung mga friend ko sa matanda nila. Paswerte-swerte lang kasi yan guys. Tapos ang masasuggest ko sa inyo, ang mabibigay ko ang masasabi ko at ang maipapayo ko pag may matanda kayo is pakisamahan nyo na lang ng mabuti. Kung alam nyo ayaw niya ng ganito, kayo na lang mag-adjust. Kung medyo masungit, kayo na lang mag-adjust kung paano kayo magkasundo. Kung meticulosa or maarte or what, basta kayo na lang talaga mag-adjust hanggat matapos nyo yung kontrata nyo. Kasi kung matapos nyo yung kontrata nyo, pwede naman na kayong humindi sa amo nyo. Pwede na kayong magpalit ng amo. Yan talaga dito yung pinaka mahirap pag first timer ka. Pag bagong dating ka, yung amo mo hindi mo gusto, hanggat hindi ka sinasaktan, hanggat kaya mo, tiisin mo lang guys para matapos mo yung 2 years, ikaw na mismo makahanap ng bagong amo kung ayaw mo na sa kanila. Kasi ang napapansin ko yung mga bago dito na dating, pag napansin nilang masama ugali ng amo nila, sila yung umaayaw, nagbe-break agad. Ang nangyayari, umuwi na sila sa Pinas. Paano yun? Yung background mo, yung background mo dito na pagdating mo noon is na-terminate ka agad. So, kailangan yun guys, na pagdating mo dito, magtiis talaga. Mahabang pasensya, mahabang pagtitiis para makasurvive ng 2 taon ng isang kontrata. Pag na-survive mo na yun, ligtas ka na. May panlaban ka na may panlaban ka na pag naghanap ka ng bagong amo.
Yun lang talaga guys, talaga tiis-tiis talaga pagdating dito. Hindi pwedeng susuko ka agad. Yun yung napapansin ko sa mga baguhan. Maraming baguhan na umuwi kasi hirap na hirap sila or nati-terminate sila kasi hindi nila nagagawa yung mga dapat gawin. Syempre baguhan pa lang. So ako noon nung dumating ako dito, wala talaga akong alam. Pero naswerte talaga ako na napunta ako sa mabait na amo. May tiyaga magturo sa akin. May tiyaga na mabigyan ako ng chance na matuto. May mga amo kasi na perfectionist. Pagdating mo dito, gusto alam mo agad yan. Gusto alam mo agad ito. So, paswerte-swerte lang talaga. Tapos, destiny na siguro natin kung para talaga tayo dito or hindi. Ayun guys, napahaba na naman ako sa sobra kong daldal. Bye-bye! Tara sa Hong Kong.